aming pagsisilbi na Ikaw ang Panginoong Diyos na pinagsisilbihan namin at dinadakilan namin. Hindi lang sa araw na ito, Panginoong Diyos, kundi sa araw na kami ay nabubuhay, Ikaw ang Panginoong Diyos ang tinataas namin. All the glory and praises. And we thank you, Lord, for your word. Bless your word and bless your people, O God, as we listen to your word, O Lord. Thank you. Be glorified and be exalted, O God, in this day. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Please be seated in the presence of God and allow us to render a song para sa Panginoon. And tignan nyo rin yung message ng song. Amen? Hindi yung mga awit po namin. Into your presence boldly I come, knowing that the blood is covering me. Drawn by your spirit, touched by your hand and mercy and grace. Lord, I long to see your face. Oh God, I come to you. There is no better place, no sweeter embrace. In your presence, Lord, there is perfect peace. There's a love that abounds, your glory surrounds. Lord, I know I'm changed before I leave this place. Into your arms, Lord, I rest my soul. And I am renewed and I made whole. Beholding your glory, there are no words to describe and tell. Jesus, you are beyond compare. Oh God, I worship you. There is no better place, no sweeter embrace. In your presence, Lord, there is perfect peace. There's a love that abounds, your glory surrounds. Lord, I know I'm changed before I leave this place. Everybody sing with us. There is no better place, no sweeter embrace. In your presence, Lord, there is perfect peace. There's a love that abounds, your glory surrounds. Lord, I know I'm changed before I leave this place. Lord, I know I'm changed before I leave this place. Praise the Lord. Hallelujah. Before we leave this place, saan tayo pupunta sa Panginoon? Because no other best place kundi sa presensya ng Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. And we thank the Lord for this privilege and opportunity to preach the truth, which is the Word of God Himself. And hallelujah. Okay, habang may patalastas, tanungin mo yung katabi mo kung nakaredy ka na ba na makinig.
Hallelujah. Praise the Lord. So, we thank God for this message na ibibigay niya po sa atin. And let's all be attentive. Amen. And be respect to the Word of God. Because our God Himself is, alam po natin na nandito siya. Nakikinig, nanunood sa bawat sa atin. Amen. Kaya sabihin mo muna sa katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Binibigyan kita, sabihin mo, binibigyan kita ng karapatan na tapikin ako sa tuwing ako ay makakatulog. O kaya, pag kinalabit mo yan, pag napaidlip, tapos tinapik mo, walang angal yan kasi binigyan kanya ng karapatan. Amen. Hallelujah. Okay, so our topic this morning, brethren, is about trusting God in difficult times. Trusting God in difficult times. Gaano po natin pinagkakatiwalaan at gaano po natin pinapupurihan ang Panginoong Diyos when it comes to our trials and testing in life. Because according to His word in James chapter 1, we start in verse 2. There's a lot of trials and testing. Kaya hindi lang po isang testing, marami. Marami pong trials, sabi ng Panginoong Diyos. Tignan po natin doon sa James 1 verse 2. Verse 2, sabi niya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Makita po natin mga kapatid na tayong lahat ay iba-iba ng pinagdadaanan. Lalo't higit po na sa ngayon, makita po natin ang nangyayari sa Pilipinas. For us as a Christians, ano po ang pwede nating gawin para makita natin ang milagro ng Panginoong Diyos? Masabi ba natin na I thank God kasi nandito ako sa Australia? Hindi ko na-experience kung ano man na-experience sa bansang Pilipinas. But for us as a Christians, we need to wake up. Kailangan magising ka. Lalo na kung Kristiyano ka at narinig mo ang salita ng Panginoong Diyos. Kailangan mong magising at maintindihan na kailangan mong humingi ng tulong sa Panginoon. Walang iba na pwedeng makatulong sa atin kundi ang Panginoong Diyos. Kahit sa isang trial, hindi ka makapag-survive kung wala ang Panginoong Diyos mismo. Amen. Kahit sabihin mong marami kang paraan, marami kang strategy, marami kang plan, ABC hanggang Z ang plan mo. Kung wala, hindi natin ini-include ang Panginoong Diyos. Hindi ka magtatagumpay. Why? Apay, bakit? Because our life in this world is meaningless without God, without Jesus Himself. Amen. Kaya, we need to trust God. What is the meaning of trusting God? Meaning, surrendering your life to Him. I-surrender mo ang buhay mo sa Panginoong Diyos before the end of your life. Because that is very important for us. Amen. I speak the very truth. Because the Word of God Himself is true. Ang salita mismo ng Diyos ay totoo. Masaktan ka man, kapatid, gusto ng Panginoong Diyos na mapunta ka niya sa kanyang kaharian. Pero kung ayaw mo, walang magagawa ang Panginoong Diyos. Because God given us the freedom to choose. Amen. Marami po ang pwedeng
maraming mga temptation dito sa mundo na kailanman hindi mo ma-overcome kung hindi mo ini-include ang Panginoong Diyos sa buhay mo. That's why we need God. Sabihin mo sa katabi mo. We need God. Kahit anong mangyari, kailangan mong Panginoong Diyos. You are the richest in this world. Kahit ikaw yung pinakamayaman dito sa mundo. We need God in our life. Amen. In Proverbs 3, verse 5 to 6, bago natin ituloy yung James mamaya. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, anong sabi niya doon? Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ibig sabihin mga kapatid, hinahanap ng Panginoong Diyos ang sino man sa atin kung ang puso niya ay talaga ba? Totoo bang pinagkakatiwalaan mo siya? Honestly, kadalasan, pag dumadating tayo sa mga pagsubok, minsan ang Panginoong Diyos pa rin ang sinisisi natin. Or kadalasan, bakit Panginoong Diyos nangyayari sa akin to? Mabuti naman akong tao, wala naman akong inaapi, bakit nangyayari sa akin to? Alam mo kung anong sagot, kapatid? Para ma-remember mo na ang Panginoong Diyos ang nag-create sa iyo at sa akin. To remember that He is our Creator. He is our everything, including our life. Kaya, sabi niya sa verse 5, trust in the Lord with all your heart. Kaya, lagi niyang tinitignan yung puso natin, mga kapatid. Not only in good times, but even in bad times. Sometimes, nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon in good times only. But about in bad times. Kaya nga yung binasa natin sa James 1, sabi niya, consider it na maging joy. Amen? Pure joy sana, hindi po yung kunwaring joy lang. Hallelujah. And sa verse 6 ng Proverbs 3, anong sabi niya doon? In all your ways, submit to Him. Kaya lahat ng mga plano natin, mga kapatid, lahat ng gusto nating maabot sa buhay, you always submit to God. Anong ibig sabihin? I-include mo ang Panginoong Diyos sa lahat ng plano mo. Ano man ang nangyayari, dahil hindi ka naman ura-urada na makauwi sa Pilipinas, kung may pamilya tayo na naapektuhan ng typhoon, at gusto natin silang makita, gusto nating malaman ang kalagayan nila, wala kang magawa dahil nandito ka sa Australia, anong gagawin mo? You need to pray to your family. Yan lang ang kaya mong gawin. But then, if you pray to God, you trust in the Lord. Amen? Pagkatiwalaan mo dahil sinabi mo, ipinanalangin mo, na Lord, wag mong hayaan ng pamilya ko kasi nandito ako sa Australia, nagtatrabaho para sa kanila. Ano man ang nangyayari doon, ikaw na pong bahala. Minsan ang nauuna sa atin yung strategy natin. Ay, magpapadala ako ng ganito kasi kailangan. Sino ba? The question is, sino ang Panginoong Diyos para sa iyo? Ang Diyos ba ay napakaliit? Nung inosente pa lang ako, sabi ko, ay, sa tuwing may naririnig ako doon sa Himpapawid, yung eroplano, sabi ko, ang liit pala ng eroplano. Nung habang nagmamatured ako, habang nagbibinata ako nung time na yun, nagkaroon ako ng
kataon na pumunta ng ibang bansa, napunta ako sa airport, ganito pala kalaki yung eroplano. Mas malaki pa yung gulong kaysa sa akin. Kaya minsan mga kapatid, ang tingin natin sa Panginoong Diyos, napakaliit. Bakit napakaliit ang tingin natin sa Panginoong Diyos? Maaring hindi natin na-experience yung mga bagay na gusto sana nating mangyari. Kasi maraming hadlang. Una, umiiwas tayo sa Panginoon. Kinakalimutan natin siya. Napapabayaan na natin yung relationship natin sa Kanya kahit na unang-una pa lang natin siyang nakilala. Kaya gaano po natin pinagkakatiwalaan ang Panginoong Diyos sa tuwing dumarating ang mga trials na ito. So that is our question sa sarili po natin. Gaano ba kalaki ang tingin mo sa Panginoong Diyos kumpara sa trials na nangyayari sa buhay mo at sa buhay ko? Another is, believe that He exists. Buhay po ang Diyos na pinagsisilbihan natin. Ang ginagawa po natin dito ay para sa Kanya lang. Walang ibang sino man sa atin ang itinataas dito, kundi ang pangalan lang ng Panginoong Diyos. Excuse me. In Hebrews 11 verse 6, hallelujah. Sabi niya, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Not only to believe, amen? Hindi lang pong maniwala lang sa Panginoon, save ka na, no. Maniwala ka, pakinggan mo ang Panginoong Diyos at gawin mo ang pinapagawa niya. Amen. That is, yun po yung tunay na paniniwala. Maniwala ka, napakinggan mo, gawin mo ang command ng Panginoong Diyos. At the same time, isabuhay po natin. Hello? Kaya even in our ministry, lahat po tayo na nagagamit sa kingdom ng Panginoong Diyos. He is only our God. Siya lang po ang tinataas natin. Hindi po yung mga talents na ibinigay, that is our privilege and opportunity na magsilbi lang sa Panginoong Diyos. Kaya wala pong isa sa atin ang dapat magmalaki na nagagamit ako sa church. No? Maraming talent ang binigay sa akin ng Panginoong Diyos. All the credits para sa Panginoon lang. Hallelujah. Kaya, maniwala ka, kapatid. Ang Diyos na pinagsisilbihan mo, nakilala mo sa buhay mo, totoo siya. Sabihin mo sa katabi mo, totoo siya at huwag kang mag-alinlangan. Hallelujah. That's why, anuman ang nangyayari sa Pilipinas, as long as we pray to God, ang Panginoong Diyos ang bahala. Amen? Kaya, ngayon na nakilala mo ang Panginoong Diyos, magseryoso ka na magsilbi sa Kanya. Hello? Kasi ikaw ang magbe-benefit ng salita ng Panginoong Diyos na tinuturo niya sa atin. Hindi ang katabi mo. Ikaw mismo personally ang magbe-benefit ng salita ng Panginoong Diyos para malaman mo at makita mo na dapat mo siyang pagkatiwalaan at dapat mo siyang pakaingatan at pahalagahan sa buhay. Hallelujah. Kaya, ang Panginoong Diyos ay kailangan na makita ang pananampalataya sa iyo. Pananampalataya na buhay. Amen. Hindi po pananampalataya na patay.
Hallelujah, amen. Sabi niya sa James, chapter 2, verse 17. Memorize ng mga kandor din siguro ito. Kasi pinamemorize sa kanila. Hallelujah. James chapter 2 verse 17. In the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is death. Kahit may pananampalataya ka, naniniwala ako sa Panginoon. Hallelujah. Naniniwala ako sa Panginoon. Kahit hindi ako nagsisilbi, kahit hindi ako nagsisimba. Dahil kilala ko ang Panginoong Diyos. Ang tanong, kilala ka ba niya? That is a question. Kilala natin ang Panginoong Diyos, maaaring kilala natin maybe in history or story, narinig mo sa kapitbahay mo, narinig mo sa ibang tao. Alam ko, naniniwala akong Panginoong Diyos, buhay ang Panginoon. Yung mga nakikita ko, alam ko na siya ang gumawa. Hello? Hindi lang po sana naniniwala ka lang. Kundi ginagawa mo. Hinahanap mo ang Panginoong Diyos. Dahil sabi niya doon sa binasa po natin kanina, earnestly seek Him. Amen? Kailangan hanapin mo siya sa buhay mo. Amen. Ang tunay na naniniwala sa Panginoong Diyos ay may pagbabago sa buhay. Ang tunay na nananampalataya kay Kristo may nababago. Ano yung mga nababago? Pag-uugali, pananalita. Kaya tayong mga Kristiyano, kung may mga uso sa mundong ito, wag po tayong makiuso. Just like kawawa yung pangalan ni Marites. You know? Maari sigurong ang pangalan ng Marites, hindi na siya lumalabas ng bahay. Dahil nahihiya siya sa tuwing may nag-uusap, Marites na naman. Amen. Kaya minsan, hindi nagkakaroon ng preno yung bibig natin. Nakikimarites ka na rin. Nakikiayon ka sa trend ng mundong ito. Even sa TikTok, we cannot please God. Kahit yung mga nagtitiktok, especially mga Kristiyano din. We cannot please God sa way na yan. Kahit ano po yung trend na song na hindi po mapiplease ang Panginoong Diyos, especially the Christians. Kung talagang pinagkakatiwalaan mo ang Panginoong Diyos, tigilan mo. Tigilan mo ang TikTok. Tigilan mo ang mga online games. Or anything that hindi po nakaka-please sa Panginoong Diyos. Kasi kung talagang pinagkakatiwalaan mo ang Panginoon, yung gusto niyang mangyari, yun ang gawin mo. Amen. Kaya, bakit natin pagkatiwalaan ng Panginoong Diyos? Because Deuteronomy 31 verse 8, He will never leave you nor forsake you. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Dahil ang Diyos po na pinagsisilbihan natin, totoo siya at kailanman hindi po nagbabago. Even His word, salita niya mismo is palaging bago. Araw-araw is bago. Amen? Kahit paulit-ulit na name-mention ang salita ng Panginoong Diyos, bago't bago pa rin sa atin dahil ang salita mismo ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng direksyon sa bawat isa sa atin. Amen. At the same time, be thankful despite of many trials or testing in life. Huwag po sanang dumating mga kapatid na may mga taong nakasamaan natin ng loob and then may nangyaring masama sa kanila. Huwag po sana nating sabihin na, gunggunam. Buti nga sa'yo sa Tagalog. No? Buti nga sa'yo nangyari yan. Kasi ganito ka, kasi ganyan ka.
But then, what if magpasalamat ka dahil hindi nangyari sa iyo yung nangyari sa kanya? But then, anong gagawin mo? Ipag-pray mo na hindi na maulit yung nangyari doon sa taong yun. Kahit na siya ay kagalit mo, katampuhan mo. Amen. That is one way kung papaano mo pasalamatan ang Panginoong Diyos. Magpasalamat ka dahil, ay kung sa'yo nangyari yung trials na yun at hindi mo nakayanan. Paano yun? Kaya in 1 Thessalonians 5 verse 7 1 Thessalonians 5 verse 18, be give thanks in all circumstances. Hallelujah. For this is God's will for you in Christ Jesus. Lahat ng mga nangyayari po sa atin o naranasan po natin mga kapatid, this is the will of God para mahasa ang paniniwala at pananampalataya mo. Makita na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? James 1 verse, ituloy po natin sa James 1 verse 2 and 3. Doon na tayo, sige, verse 2 and 3. James chapter 1 verse, sige, 2 and 3. Paki-complete, okay? Considered it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. In James 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood to the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Sabihin mo sa katabi mo, do you know that God loves you? God loves you? Yes, mahal tayo ng Panginoong Diyos kahit ano pong klaseng pagkatao meron tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Even the jail ministry in the Philippines is umabot na ng, ano ba yun? Basta ang last na update is more than 200 jail ministry sa Pilipinas. Hindi ko pa nakita yung present. But you know, iba-ibang klaseng tao ang nandoon sa kulungan. At hindi po natin masasabi na na sila ay makasalanan. Tayo rin, makasalanan tayo. May pagkakamali tayo, pagkukulang na kailangan din po nating humingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Amen po ba? And another is be prayerful. Especially Kristiyano. Ilang oras tayo nananalangin. Dati, maaring ang panalangin natin is 30 minutes. Pero ang required, according to the Bible, kahit na 1 hour, sana. Ba't hindi sana? Yun yung sinabi ng Panginoong Hesus, an hour. In 1 Thessalonians 5 verse 17, ano yun? Anong sabi niya? Pray continually. Hallelujah. Pray continually. Ibig sabihin, hindi dapat na i-stop yung prayer mo. From Monday,
Diretso po yan. Hanggang buhay ka, hanggang humihinga ka. Amen. Prayer is a lifetime commitment to God. Amen. Even inside the church, alam niyo, nakakalungkot din doon sa Pilipinas. May isa tayong family doon. More than 200 ang nag-a-attend every Sunday. But when it comes to prayer meeting, ang uma-attend is 5. Almost 200 every Sunday na uma-attend in every service. Nakakalungkot, mga kapatid, na even in a prayer ministry is nagkukulang. Dapat tayo na mga sundalo ng Panginoong Diyos, di ba? Kahit na makipaglaban ka, kailangan i-check mo lahat. Amen? I-check mo lahat ng bala mo. Kung makikipagparilan ka doon sa part ng Mindanao, kailangan mong nakaprepare. Lahat ng gagamitin mo sa gera, kailangan nakaprepare. May isa ka lang na mamiss, siguradong patay ka. Even for us as a Christians, our backbone bilang mga Kristiyano is ang pananalangin. Prayer is our backbone. Even sa isang church or sa isang family. Because every day, there is a battle. There is a spiritual warfare. Kahit ngayon mismo, mga kapatid. If we are not prepared, kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Hallelujah. In Philippians 4 verse 6 to 7, Philippians 4 verse 6 to 7, okay, bilisan ko po kasi may communion pa tayo. Philippians 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yun ang dahilan, mga kapatid, kung dapat na pagkatiwalaan mong Panginoon. Bibigyan ka niya ng peace. Bibigyan ka niya ng kapanatagan na kahit anuman ang nangyayari sa bansa nating Pilipinas, kung ikaw mismo, kahit nag-iisa ka, sa bahay mo, sa apartment nyo, kahit nag-iisa ka, kung ikaw ay nanalangin para sa mga prayer request na ito, ang Diyos mismo ang gagalaw. Dahil pinapakinggan ang sino mang nananalangin sa Kanya. Hallelujah. Kaya hindi sayang, mga kapatid. Hindi sayang yung oras mo na lumalapit ka sa Panginoon. Amen po ba? In Philip 4 verse 9. Sabi niya dun sa verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into action, and the God of peace will be with you. So kailangan may action. Amen? Hindi lang po iniisip natin, ay may plano ako mamaya. Ganito ang gagawin ko. Pero kung puro plano at wala kang ginagawa, hindi matutupad yung mga plano na yan. Even ang plano ng Panginoong Diyos, if we are not willing, amen? If we are not willing na magpagamit sa Panginoong Diyos, paano matutupad ang will ng Panginoong Diyos mismo? Sabi ng Panginoon, go and preach the good news. May nakita ka,
at hindi mo sinira ng salita ng Panginoong Diyos, you are accountable to God. Even for me. Hindi po ako exempted sa parusa ng Panginoong Diyos kung hindi ko ginagawa ang part ko. Kaya even sa part na ito mga kapatid, kailangan na kumilos na tayo. The devil is working 24 hours. Nagtatrabaho ang demonyo para may madala siya doon sa kaharian niya. Kaya tayong mga Kristiyano, wag na tayong papatay-patay. Wag ka nang pabagal-bagal. Wag ka nang paarte-arte. Wag ka nang paimpo-importante. Darating na ang Panginoong Diyos at tayo ay babalikan niya, kaya siya bumalik doon sa kanyang kaharian. Parating na ang Panginoong Diyos tapos hindi pa tayo nakapaghanda, maiiwan ka talaga. Gusto mo ba? Sabihin mo sa katabi mo ulit. Hallelujah. Be strong in the Lord. Kaya bilang naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Diyos, be strong. Dahil ang Panginoong Diyos ang kalakasan natin. Ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng kapanatagan sa atin. Amen. In Ephesians 6 verse 10, kailangan po para ma-maintain po natin ang paniniwala natin sa Panginoong Diyos, kailangan mong isuot ito. Kailangan mong gamitin ito sa pang-araw-araw ng buhay mo dahil sabi ko nga, according to James, maraming trials ang testing ang pagdadaanan natin. Kaya kailangan isuot mo at gamitin mo itong weapon na ibinigay ng Panginoong Diyos sa iyo. Amen. In Ephesians 6 verse 10, sabi niya, be strong in the Lord and His mighty power. Assignment nyo na lang po yun. Ituloy nyo po hanggang verse 18. Diyan po yung, kung makikita po natin ito sa Bible natin, Armor of God ang title nito. Yun po ang kailangan na isuot natin dahil ibinigay ng Diyos sa atin ito. Narinig mo ito maari sa Bible study, narinig mo ito sa Sunday service, tapos hindi mo isinusuot, papaano mo ma-overcome ang trials and testing sa buhay. Hallelujah. Our God, ang Diyos po natin, He is our refuge. In Psalms 91 verse 1 and 2, Psalms 91 verse 1 and 2, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. He is our shepherd and He is our provider. In Psalms 23 verse 1 to 4, tignan po natin ito. Psalms 23 verse 1 to 4. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Kaya, hindi tayo magkukulang. Amen. Sinong nagkukulang dito? Huwag nyo nang itaas para hindi ko na makita. But you know yourself, mga kapatid. Amen? He makes me lay down in green pasture. He leads me beside quiet waters. Next. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kaya wag tayong matakot, mga kapatid. Because ang Diyos na pinapaniwalaan at pinagsisilbihan natin, hinding-hindi Kanya iniiwan. Amen. How can we overcome difficulties in life? Number 1, syempre, basahin mong salita ng Panginoong Diyos.
by reading His Word, by reading the Word of God. In 2 Timothy 3 verse 16, 2 Timothy 3 verse 16, all Scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kaya, pasalamat ka kung habang nababasa mo ang salita ng Panginoong Diyos o naririnig mo ang salita ng Panginoon at may nakokorek sa'yo. I praise the Lord. Thank you, Lord. Kasi ang alam ko, yung mga ginagawa ko is tama. Mayroon palang mali. Amen. Kaya, ang salita ng Panginoong Diyos ay nagbibigay buhay. Nagbibigay ng kaalaman, nagko-correct para tayo ay maging matuwid sa harapan mismo ng Panginoong Diyos. Hindi sa harapan ng pastor. Hallelujah. In Joshua 1 verse 8, meditate on it day and night. Kaya wag mong kaligtaan na basahin ang salita ng Panginoong Diyos mismo. Do you know the acronym of Bible? The acronym of Bible, letter B is basic. Letter I is instruction. Letter B is before. And letter L is before, living, and letter E is the earth. Basic na instruction ng Panginoong Diyos ang salita niya. Na kailangan po mga kapatid na i-apply po natin sa buhay po natin. Amen. Number 2 is by praying. Kaya hindi po nawawala sa mensahe ng Panginoong Diyos ang prayer, ang pananalangin, because prayer is our communication to God. It is our connection. Amen. It is our commitment. And prayer is to enforcing the will. The devil is working 24/7. At gusto ng Panginoong Diyos na ayaw niyang mapunta kayo sa Kanya. Gusto niya na mapunta kayo sa Panginoon. Nung time ni Moses, yung gumawa sila ng idols, nire-represent nila ang Panginoong Diyos. Gumawa sila ng idol itong mga Israelites na ito. Dahil si Moses, ibibigay ng Panginoong Diyos sa kanya ang 10 Commandments. Kaya pumunta doon sa sinabi ng Panginoong Diyos na umakyat siya sa Mount Sinai. 40 days and 40 nights siya doon. And then, sabi ng Panginoon, tignan mo yung mga Israelites. Kasi may naririnig ang Panginoong Diyos na may ingay doon sa baba. Nung nakita niya na may ginawa ang mga Israelites ng idols na i-worship nila, i-represent daw na ang Panginoong Diyos. Na siya ang nagligtas sa kanila sa Egypt. Sabi ni Moses, kung sino ang gusto sa image na yan or idol na yan na siya ang kinikilala nilang Diyos at nagligtas sa kanila, diyan kayo at sino mang ang para sa Panginoon ay dito. Now, mga kapatid, tayo po ang pipili kung sa side ng Panginoong Diyos, tuparin po natin ang salita niya. Kung side ng kaaway, bahala kayo. In advance, nabigyan na tayo ng instruction. Maaring narinig mo noon, maaring reminder sa'yo ngayon. So it's time to wake up, mga kapatid, na kailangan gumawa tayo ng way
na pagkatiwalaan, pagsilbihan ng buong puso, isip at kaluluwa ang Panginoong Diyos. Amen. Another is to worship God in spirit and in truth. Because in John 4 verse 24, this is our last three verse. John 4 verse 24. God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. Kaya mga kapatid, part ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos, yung tunay na pagbibigay mo ng worship sa Kanya. Dahil siya ang kinikilala mong Diyos, huwag mo siyang ikahiya. Amen. Huwag mong hayaan na hindi ka makapagpuri ng tunay, totoo at tapat sa Panginoong Diyos. And Matthew 6 verse 33, seek Him first, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano man ang hihingin mo sa Panginoon, pinapanalangin mo sa Panginoong Diyos, tiyak na tutuparin niya kung ikaw ay tutupad din sa nais ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. In our conclusion, in Proverbs 4 verse 20 to 23. Proverbs 4 verse 20 to 23. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to one's whole body. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Hallelujah. So, kailangan mga kapatid na ilagay po natin sa puso natin itong mga salita ng Panginoong Diyos sapagkat ang Panginoon mismo nagsabi na ang salita niya ay nagbibigay buhay, nagbibigay ng good health. Amen. At para i-preserve tayo ng Panginoong Diyos. Yun po ang mensahe ng Panginoong Diyos sa atin, kaya't patuloy ka na magtiwala kahit anong mangyari. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon.